Ang panuluyan ay isang dula kung saan ipapahayag ang mga karanasan noong unang Pasko, ang pagsilang ng Mesiyas. Ito ang isang dula kung saan naghahanap ng maaaring matutuluyan si Jose at Maria sa Bethlehem upang isilang ang ating tagapagligtas na nagngangalang Emmanuel. Ang kahulugan ay nasa ating ang Diyos. Magalak ka. Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Sino ka, Ginoo? Ano ang pakay mo at naparingko ka sa aking tahanan? Huwag kang matakot, Maria, sapagkat lubos kang kinalulugdan ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki na kung saan siya ang maghahari sa atin. Siya ang papangalanan mong Emmanuel. Siya ang magiging dakila at tatawaging anak ng Diyos. Paano yun nangyari, Ginoo? Gayon ako'y isang dalaga. Sasa iyo ang Espiritu Santo at ikaw ay sasailalim sa kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang ipanganganak mo ay banal at tatawagin siyang anak ng Diyos. Nang malaman ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao at alam niya na hindi pa sila nagsisiping, ay siya'y nag-isip-isip kung ano ang dapat gawin upang si Maria ay hindi mahusgahan ng ibang tao. Noong panahong iyon, ang magdadalang tao ay hindi pa ikinakasal at walang asawa ay sinusumpa at binabato ng bato hanggang sa mamatay. Ayaw ni Jose na mapahamak si Maria, kaya naman naisip niyang iwan si Maria ng palihim. Jose, anak ni David, huwag kang matakot sa pagtanggap kay Maria na iyong magiging asawa, sapagkat siya ay maglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Jose, wari ko'y pinahihirapan sa iyong panaginip. Maria, dumalo sa panaginip ko ang anghel ng Panginoon. Nung mga araw na iyon ay nagpalabas ng kautusan sa Emperador Augusto na magpalista ang buong imperyo at inatasan ang lahat na magpalista sa kanya-kanyang bayang sinilangan. Kaya naman ay kailangan ang bawat isa na maglakbay sa kanya-kanyang bayan upang doon ay magpatala. Ng mga panahong iyon, naganap ang unang census na ipinag-utos ni Gobernador Quirino ng Syria, mga taga Nazaret, ayon sa kautusan na ipinalabas ng Emperador Augusto na ang lahat ay kinakailangang magpatala sa kanya-kanyang bayan na sinilangan, ang lahat ng nasasakupan ng Galilea at Judea. Maria, tao po, tao po. Magandang gabi po. Kami po ng asawa ko ay buhat ko sa Nazaret. Ang asawa ko po ay nangangailangan ng matutuluyan dahil oras na ng kanyang kapanganakan. Ipagpaumanhin mo, wala ng lugar para sa inyo dito. Tao po, tao po. Ano iyon? Malalim na ang gabi at nakakaabala ka sa pagtulog. Mawalang galang na po, ginang. Maaari po kayang tumuloy kami sa inyong tahanan at ang aking asawa ay manganganak na. Ay nako, kesa makasiksik kayo dito. Puno na dito. Pasensya na. Tao po, tao po. Ano po iyon? Anong sadya nyo?
Magandang gabi po, Gina. Ipagpauman po ninyo ang pang-istorbo namin sa oras ng inyong pagtulog. Nanggaling po kami sa malayong lugar. Ipagpaamanin mo, Iho, ngunit ang aking tahanan ay maliit lamang. Wala nang maaaring lugar para sa inyo dito. Ngunit mayroon kaming sabsaban sa likodan, maaari kayong tumulog doon kung inyong nais. Mabubuti naman ang mga hayop doon at hindi nila kayo gagalawin. Lubos na po iyon para sa amin, Ginang. Nang dumating na si Maria at Jose sa sabsaban, ay agad na inihanda ni Jose ang panganganakan ni Maria. At biglang lumitaw ang anghel ng Panginoon sa mga pastol na tila nagpupuyat para magbantay sa kanilang mga hayop at doon din naparoon ang mga pantas. Huwag kayong matakot, ngunit dapat kayong magalak dahil may mabuti akong balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isisilang na ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas at mananakop ang Kristong Panginoon. Agad na pumaroon ng mga pastol at ang mga pantas, dala ang kanilang regalo sa batang si Jesus. Ang aking inihahandog ay ginto na mula sa Europa, na sumisimbolo sa pag-aari sa sangkatauhan. Ito ang aking regalo para sa mahal na mahal. Insenso na nagmula sa Asya, sumisimbolo ng kanyang pagmumulo. Amin naman handog sa Kristong Panginoon ay mira na nagisimbolo ng kanyang kadakilaan at sa Diyos na tao din ang mga ito.